May mga tao sa mundong ito na tila sinusundan ng biyaya saan man sila magpunta. At kahit anong sitwasyon ang kanilang harapin, kahit sa gitna ng matinding pagsubok, ay may kapayapaang hindi maipaliwanag ang patuloy na nananahan sa kanilang puso at isipan. Naisip mo na ba kung bakit tila mas madalas silang binubuksan ng pintuan ng oportunidad at pag-asa? Hindi ito dahil lamang sa sipag, talino o pagkakataon na madalas nating isipin bilang dahilan. Ito ay dahil sa mga ugaling kaaya-aya sa paningin ng Diyos na tahimik ngunit makapangyarihang umaakit ng kanyang biyaya. Sa banal na kasulatan ay malinaw na itinuturo na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao ayon sa estado o yaman. Ngunit siya ay tumitingin sa kaibuturan ng puso at sa paraan ng pamumuhay ng bawat isa araw-araw. Maraming Pilipino ang masigasig sa pagsisimba at panalangin, ngunit kakaunti ang tunay na nagbabago ng asal at pananaw sa buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang naririnig sa labi kundi malinaw na nakikita sa gawa at pakikitungo sa kapwa. At dito nagsisimula ang tahimik, ngunit tuloy-tuloy na pagdaloy ng biyayang nagmumula mismo sa Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat mensaheng ibinabahagi dito ay bunga ng panalangin at hangaring mapalapit tayong lahat sa Panginoon. Hindi ito nilikha upang manakot o manumbat, kundi upang magbigay liwanag sa mga bahaging matagal nang napapabayaan. Ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa pintuan ng ating puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita at paalala. Ang tanong ngayon ay handa ba tayong makinig, sumunod at tuluyang magbago para sa Kanya? Sabi nga sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ipinapakita ng talatang ito na ang biyaya ng Diyos ay nagsisimula at nagmumula sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Hindi natin kailangang maging ganap o perpekto upang maramdaman ang Kanyang pag-aaruga at habag. Ngunit inaanyayahan tayong maniwala, sumunod at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sa pagtalakay natin ng 8 ugali ng taong lapitin ng biyaya na galing sa Diyos, hindi lamang ito simpleng listahan, kundi isang salamin na haharap sa ating konsensya at pananampalataya. Ito ay paanyaya ng Diyos upang suriin ang ating mga ugali at itama ang landas na ating tinatahak. Ang bawat ugaling ito ay may kapangyarihang magbukas ng pintuan ng pagbabago, pag-asa at pagpapala. Manatili ka hanggang sa huli at hayaan mong ang Diyos mismo ang magsalita at kumilos sa iyong puso. Unang ugali, may mapagpakumbabang puso. Sa buhay ng isang taong tunay na nananalig sa Diyos, ay makikita ang isang pusong marunong yumuko at umamin ng sariling kakulangan. Ang pagpapakumbaba ay hindi basta ugali lamang kundi isang malalim na disposisyon ng puso na kinagigiliwan ng Panginoon. Kapag ang tao ay hindi naglalagay ng sarili sa pedestal, ay mas nagkakaroon ng puwang ang Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Ang pusong marunong magpakumbaba ay bukas sa pagtutuwid at handang tumanggap ng aral kahit ito ay masakit pakinggan. Sa ganitong kalagayan, nagsisimulang gumalaw ang biyaya ng Diyos ng tahimik ngunit makapangyarihan. Ang taong mapagpakumbaba ay hindi naghahangad ng papuri o pagkilala mula sa mundo. Mas pinahahalagahan niya ang pagsangayon ng Diyos kaysa palakpakan ng tao. Hindi siya madaling magmataas kahit nakaranas ng tagumpay o pag-unlad sa buhay. Sa halip ay mas lalo siyang nagpapasalamat at kumikilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat. Ang ganitong asal ay nagiging patotoo ng buhay na may takot at pag-ibig sa Panginoon. Kapag ang puso ay mababa, ay nagiging magaan ang pakikitungo sa kapwa at mas nagiging totoo ang pagmamahal. Ang mapagpakumbabang tao ay marunong umunawa at hindi agad humuhusga sa pagkukulang ng iba. Mas nauuna ang awa kaysa galit at mas nangingibabaw ang habag kaysa pagmamataas. Dahil dito nagiging daluyan siya ng kapayapaan at pagpapala sa kanyang pamilya at paligid. Ang biyayang tinatanggap niya ay umaapaw at umaabot sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Sabi nga sa James 4 verse 6, "God resisteth the proud but giveth grace unto the humble." Ipinapaalala ng talatang ito na hindi kinukonsinti ng Diyos ang pusong puno ng pagmamataas. Sa halip ay mas pinipili niyang ibuhos ang kanyang biyaya
sa pusong marunong magpakumbaba. Kapag ang tao ay marunong magpakumbaba, ay mas nagiging malinaw ang direksyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kung nanaisin mong maranasan ang tuloy-tuloy na biyaya ng Diyos, simulan mo ito sa paghubog ng isang mapagpakumbabang puso. Sa bawat panalangin at desisyon, piliing ilagay ang Diyos sa sentro ng iyong buhay. Sa bawat tagumpay, alalahaning hindi ikaw ang dahilan kundi ang biyaya ng Panginoon. Sa bawat pagkakamali, piliing magpakumbaba at matutong bumangon kasama ang Diyos. Sa pusong ganito nagagalak ang Diyos at doon niya ibinubuhos ang kanyang masaganang pagpapala. Ikalawang ugali, may pusong marunong magpasalamat. Ang pusong laging nagpapasalamat ay malinaw na tanda ng taong tunay na kumikilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Hindi lamang siya marunong magpasalamat kapag may biyayang natatanggap, kundi lalo na kapag may pagsubok at kahirapang dumarating. Sa kanyang pananaw, ang bawat pangyayari ay may pahintulot at mas malalim na layunin ng Diyos, kahit hindi agad na uunawaan ng isipan. Ang pasasalamat ay nagiging wika ng kanyang pananampalataya at patunay ng kanyang buong pagtitiwala sa Panginoon. Sa ganitong disposisyon ng puso, ay mas nagiging bukas ang langit sa patuloy at masaganang pagpapala. Ang taong may pusong mapagpasalamat ay hindi madaling magreklamo sa mga kakulangan at limitasyon ng buhay. Sa halip ay sinasanay niya ang sarili na makita ang mga biyayang madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang simpleng paghinga, ang pagkakaroon ng pagkain sa mesa at ang presensya ng pamilya ay itinuturing niyang dakilang regalo ng Diyos. Dahil dito ay nagiging kontento ang kanyang puso at mas payapa ang kanyang isipan sa araw-araw. Ang kapayapaang ito ang nagiging daan upang mas malinaw niyang maramdaman ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kapag ang tao ay marunong magpasalamat, ay unti-unting nawawala ang inggit at paghahambing sa kapwa. Hindi na niya sinusukat ang sariling halaga base sa tagumpay at kalagayan ng iba. Mas natututo siyang magalak sa biyaya ng kapwa at magtiwala sa tamang panahon at plano ng Diyos. Ang pasasalamat ay humuhubog ng pusong mapagtiis, mapagpakumbaba at may malalim na pananampalataya. Dito nagiging malinaw na ang biyaya ay hindi lamang ibinibigay kundi pinahahalagahan at inaalagaan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pasasalamat ay kalooban mismo ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Hindi lamang ito panawagan kapag magaan ang sitwasyon, kundi pati sa oras ng paghihirap at pagluha. Kapag ang tao ay natutong magpasalamat sa lahat ng bagay, ay mas nagiging malapit siya sa puso ng Diyos. Kung nais mong maging lapitin ng biyaya, sanayin mong magpasalamat sa bawat araw na ipinagkakaloob sa iyo. Simulan mo ito sa panalangin kahit sa gitna ng pagod, panghihina at pangamba. Banggitin mo sa Diyos ang iyong pasasalamat bago mo ilahad ang iyong mga kahilingan at hinaing. Hayaan mong ang pasasalamat ang manguna bago ang anumang hiling o paghingi ng tulong. Sa pusong marunong magpasalamat ay kusang dumadaloy ang biyayang patuloy na nagpapalakas, nagbibigay pag-asa at kapayapaan. Ikatlong ugali, may pusong marunong magpatawad. Ang pusong marunong magpatawad ay isang malinaw na tanda ng taong patuloy na hinuhubog at ginagabayan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya hinahayaang manatili ang galit, poot at sama ng loob sa kanyang puso. Kahit pa siya ay malalim na nasaktan, nauunawaan niya na ang hindi pagpapatawad ay isang mabigat na pasaning. Unti-unting sumisira sa kapayapaan ng kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang nagawang mali, kundi isang malayang pagpili na palayain ang sarili mula sa sakit. Sa pusong handang magpatawad ay mas malayang kumikilos at dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Ang taong marunong magpatawad ay hindi alipin ng nakaraan at ng masasakit na alaala na patuloy na sumusubok sa kanya. Pinipili niyang maghilom at magpatuloy kaysa magkimkim ng galit na walang naidudulot na kabutihan. Alam niya na ang bawat tao ay may kahinaan at nagkakamali rin tulad ng kanyang sariling pagkukulang. Sa halip na gumanti, ay mas pinipili niyang ipagkatiwala sa Diyos ang hustisya at ang paggaling ng kanyang puso. Dahil dito ay nagiging magaan ang kanyang pamumuhay at mas malinaw ang direksyon ng kanyang pananampalataya. Kapag may pagpapatawad sa puso, ay nagiging payapa ang relasyon sa kapwa at mas nagiging malalim ang ugnayan sa Diyos. Ang galit at hinanakit
ay unti-unting napapalitan ng awa, pag-unawa at habag. Ang taong nagpapatawad ay nagiging buhay na daluyan ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mundong ito. Ang biyayang kanyang tinatanggap ay hindi nahahadlangan ng puot sama ng loob o paghihiganti. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang langit sa kanyang mga panalangin at paghiling. Sabi nga sa Matthew 6 verse 14, "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Ipinapaalala ng talatang ito na ang pagpapatawad ay may malalim at direktang ugnayan sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay nagpapatawad, ay binubuksan din natin ang pintuan ng kapatawaran ng Diyos sa ating sariling buhay. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong tumatalima sa kalooban at halimbawa ng Panginoon. Kung hangad mong maranasan ang masaganang biyaya ng Diyos, simulan mo ito sa pagpapatawad. Kahit ito ay masakit at mahirap, ipanalangin mo ang lakas at grasya na magpatawad, lalo na sa mga sugat na matagal nang dinadala ng iyong puso. Hindi man agad mawala ang sakit, ang mahalaga ay ang desisyong magpatawad araw-araw sa tulong ng Diyos. Hayaan mong ang Panginoon ang maghilom ng iyong mga sugat habang ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban. Sa pusong pinalaya ng tunay na pagpapatawad, doon nananahan ang kapayapaan at biyayang nagmumula sa Diyos. Ika-4 na ugali. May pusong marunong sumunod sa Diyos. Ang pusong marunong sumunod sa Diyos ay malinaw na palatandaan ng taong may takot at paggalang sa kanyang kalooban. Hindi niya inuuna ang sariling kagustuhan kapag malinaw ang direksyon na ibinibigay ng Panginoon. Sa halip ay pinipili niyang magtiwala kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang pagsunod ay hindi laging madali, ngunit ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Sa pusong handang sumunod ay nagiging bukas ang daan para sa mas malalim na biyaya ng Diyos. Ang taong marunong sumunod ay hindi naghahanap ng sariling kapakinabangan sa bawat desisyon. Mas pinahahalagahan niya ang kaluguran ng Diyos kaysa pansamantalang ginhawa ng mundo. Kapag may utos ang Diyos kahit ito ay mahirap, ay pinipili niyang magpakumbaba at sumunod. Ang ganitong disposisyon ay humuhubog ng pusong matatag at matiyaga sa gitna ng pagsubok. Dito nagiging malinaw na ang pagsunod ay susi sa espiritual na paglago. Kapag ang tao ay sumusunod sa Diyos, ay natututo siyang isuko ang kontrol ng kanyang buhay. Ang takot at pangamba ay napapalitan ng kapayapaan dahil alam niyang ang Diyos ang gumagabay. Ang pagsunod ay nagdadala ng kaayusan sa buhay at naglalayo sa kapahamakan. Ang biyaya ay dumadaloy sa buhay ng taong hindi lumalaban sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan nagiging patuto ang kanyang buhay sa kabutihan ng Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy 28 verse 1, "If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth." Ipinapakita ng talatang ito na may malinaw na pangako ang Diyos sa mga taong marunong sumunod sa kanyang tinig. Ang pagsunod ay may kaakibat na pagpapala na lampas sa inaasahan ng tao. Kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos, ay siya ang nagtataguyod ng ating buhay. Kung nais mong maranasan ng tunay at pangmatagalang biyaya, simulan mo ito sa pagsunod sa Diyos araw-araw. Makinig ka sa kanyang salita at hayaang ito ang maging gabay ng iyong mga desisyon. Isuko mo ang iyong plano at hayaan ng Diyos ang manguna sa iyong landas. Ang pagsunod ay isang araw-araw na desisyon na nangangailangan ng pananampalataya. Sa pusong marunong sumunod ay may katiyakan ng biyayang hindi kumukupas. Ika-5 ugali. May pusong marunong magtiwala sa Diyos. Ang pusong marunong magtiwala sa Diyos ay nananatiling matatag kahit ang kinabukasan ay tila puno ng kawalan ng kasiguruhan. Hindi siya agad pinanghihinaan ng loob kapag ang mga plano ay hindi nasusunod ayon sa kanyang inaasahan. Pinipili niyang kumapit sa mga pangako ng Diyos kaysa magpadala sa takot at pangamba ng sitwasyon. Ang pagtitiwala ay nagiging sandigan niya kapag ang sariling lakas at talino ay hindi na sapat. Sa ganitong uri ng puso ay mas malayang kumikilos ang biyaya ng Diyos nang may kapangyarihan at layunin. Ang taong may pusong nagtitiwala sa Diyos ay marunong maghintay nang may pananampalataya at pagtitiis. Hindi siya padalos-dalos sa mga desisyon dahil alam niyang may tamang oras ang bawat kilos ng Panginoon. Kahit tila tahimik ang langit, ay nananatili siyang tapat sa panalangin at pagsunod. Ang panahon ng paghihintay ay nagiging sandali ng paghuhubog
at pagpapalalim ng kanyang pananampalataya. Dito unti-unting natututo ang puso na umasa hindi sa sarili kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang tiwala ay ganap na nakaugat sa Diyos, ay nababawasan ang bigat ng pag-aalala at pagkabalisa. Ang kapayapaan ay nananahan sa puso, kahit may mga tanong na wala pang kasagutan. Ang taong nagtitiwala ay mas nagiging kalmado at matatag sa gitna ng unos ng buhay. Hindi niya kailangang kontrolin ang lahat ng bagay dahil alam niyang ang Diyos ang may hawak ng bukas. Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng katahimikan, lakas at pag-asa sa araw-araw na pamumuhay. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Ipinapayo ng talatang ito na ang buong pagtitiwala ay dapat ilagak sa Diyos at hindi lamang sa sariling unawa. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ngunit kayang ayusin ng Diyos sa tamang panahon. Kapag buong puso tayong nagtitiwala, ay mas nagiging malinaw ang kanyang paggabay sa ating buhay. Kung nais mong maranasan ang biyayang may kasamang kapayapaan, sanayin mong magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Ipanalangin mo ang kakayahang isuko sa Kanya ang iyong mga alalahanin, takot at mga plano. Sa bawat hamon, piliing maniwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa agad nakikita ang resulta. Hayaan mong ang pagtitiwala ang maging tugon mo sa bawat pagsubok na dumarating araw-araw. Sa pusong marunong magtiwala ay may katiyakan ng biyayang patuloy na umaalalay, gumagabay at hindi kailanman nagpapabaya. Ika-6 na ugali, may pusong mapagbigay at maawain. Ang pusong mapagbigay at maawain ay malinaw na refleksyon ng pag-ibig ng Diyos na nananahan at kumikilos sa loob ng tao. Hindi niya sinusukat ang halaga ng kanyang ibinibigay batay sa laki, kundi sa tapat na hangaring makatulong sa kapwa. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati sa oras, lakas, pakikinig at malasakit. Kapag ang puso ay bukas sa pangangailangan ng iba, ay nagiging bukas din ito sa mas malawak na biyaya ng Diyos. Sa ganitong disposisyon ng puso ay nagsisimulang dumaloy ang pagpapalang may kasamang kagalakan at kapayapaan. Ang taong mapagbigay ay hindi nakakapit ng mahigpit sa mga bagay na material na madaling mawala. Alam niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos at hindi niya tunay na pag-aari. Mas pinipili niyang magbahagi kaysa mag-ipon ng sobra habang may mga pusong nangangailangan ng tulong. Ang awa ay nagiging natural na tugon niya sa kahirapan, sakit at pangangailangan ng kapwa. Dahil dito ang kanyang puso ay nananatiling malaya, payapa at hindi alipin ng kasakiman. Kapag may awa ang puso, ay unti-unting nawawala ang pagiging makasarili at manhid sa damdamin ng iba. Ang tingin sa kapwa ay hindi bilang pabigat, kundi bilang pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Ang simpleng pagtulong ay nagiging makapangyarihang patutuo ng isang buhay na may pananampalataya. Ang taong maawain ay nagiging daluyan ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas ng loob. Sa ganitong paraan, ang biyaya ay hindi lamang tinatanggap, kundi patuloy na ipinapasa sa iba. Sabi nga sa Luke 6 verse 38, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagbibigay ay may kaakibat na malinaw na pangako mula sa Diyos. Hindi man agad bumalik sa parehong anyo ang ibinigay, ay tiyak na babalik ito sa tamang panahon at paraan. Ang pusong mapagbigay ay hindi nauubusan, sapagkat ang Diyos mismo ang patuloy na nagsusustento. Kung nais mong maging lapitin ng biyaya, sanayin mong magbigay ng may galaktaos-pusong malasakit at kababaang loob. Huwag maghintay ng kapalit pagkilala o papuri mula sa tao. Ialay mo sa Diyos ang bawat tulong na iyong ginagawa. Kahit ito ay tila maliit sa paningin ng mundo, hayaan mong ang awa at malasakit ang manguna sa iyong mga kilos at araw-araw na desisyon. Sa pusong mapagbigay at maawain, ay masaganang nananahan ang biyayang nagmumula sa Diyos. Ika-7 ugali, may pusong mapagdasal at laging lumalapit sa Diyos. Ang pusong mapagdasal ay malinaw na patunay ng taong kumikilala na ang Diyos ang tunay na sandigan at takbuhan ng kanyang buhay. Hindi lamang siya lumalapit sa panalangin kapag may problema, kundi sa bawat oras na may pasasalamat, pag-asa at paghingi ng gabay. Ang panalangin ay nagiging hininga ng kanyang espiritu at lakas ng kanyang pananampalataya sa araw-araw. Sa pakikipag-usap sa Diyos ay natatagpuan niya
ang direksyon at kaliwanagang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa pusong laging nananalangin, ay mas nagiging bukas ang daan para sa tuloy-tuloy at masaganang biyaya. Ang taong mapagdasal ay hindi umaasa lamang sa sariling talino, karanasan at kakayahan. Alam niya na may mga laban sa buhay na hindi kayang ipanalo ng lakas ng tao lamang. Sa halip na magpanik at mawalan ng pag-asa ay pinipili niyang lumuhod at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin ay nagiging sandata niya laban sa takot, pagod at panghihina ng loob. Dito niya natatanggap ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anong sitwasyon. Kapag ang puso ay sanay manalangin, ay nagiging malinaw ang konsensya at mas maayos ang mga desisyon. Mas nagiging sensitibo siya sa tinig at banayad na paggabay ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Ang galit ay napapalitan ng katahimikan at ang pag-aalala ay napapalitan ng pagtitiwala. Ang panalangin ay nagiging daan upang ang puso ay manatiling nakatuon at nakaangkla sa Diyos. Sa ganitong kalagayan ng biyaya, ay hindi natatabunan ng ingay at gulo ng mundo. Sabi nga sa Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God." Ipinapakita ng talatang ito na inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin sa Kanya ang lahat ng alalahanin sa pamamagitan ng panalangin. Hindi niya nais na mabuhay tayo sa takot, kundi sa tiwalang siya ang patuloy na kumikilos para sa atin. Kapag ang panalangin ang nauuna sa buhay, ay mas nagiging payapa at matatag ang puso. Kung nais mong maranasan ang biyayang may kasamang lakas, kapayapaan at direksyon, gawin mong bahagi ng buhay ang panalangin. Maglaan ka ng oras upang kausapin ng Diyos kahit sa gitna ng abalang schedule ng araw. Ihayag mo sa Kanya ang iyong pasasalamat, mga pangamba, mga sugat at mga pangarap. Hayaan mong ang panalangin ang patuloy na maghubog ng iyong puso at isipan. Sa pusong mapagdasal ay nananahan ang biyayang nagbibigay tibay, liwanag at pag-asa sa bawat araw. Ikawalong ugali, may pusong marunong maglingkod at magpakumbabang tumulong sa iba. Ang pusong marunong maglingkod ay malinaw na tanda ng taong tunay na nauunawaan ang mas malalim na layunin ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi niya tinitingnan ang paglilingkod bilang pabigat o obligasyon, kundi bilang isang banal na pribilehiyo na ipinagkatiwala sa Kanya. Ang kanyang puso ay handang tumulong kahit walang kapalit, kahit walang pumupuri, at kahit walang nakakakita ng kanyang ginagawa. Sa bawat kilos ng paglilingkod ay natututo siyang isantabi ang sarili upang unahin ang kapakanan at pangangailangan ng kapwa. Sa ganitong uri ng puso ay mas lalong nananahan at kumikilos ang biyayang nagmumula sa Diyos. Ang taong marunong maglingkod ay hindi naghahanap ng posisyon, kapangyarihan o papuri mula sa tao. Mas mahalaga sa kanya ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa anumang pagkilala ng mundo. Handa siyang maglingkod sa maliit man o malaking paraan basta ito ay nagdudulot ng kabutihan sa iba. Ang kanyang kababaang loob sa paglilingkod ay nagiging buhay na patutuo ng pusong hinubog ng pananampalataya. Dahil dito ang kanyang buhay ay nagiging makabuluhan, may direksyon at may saysay sa paningin ng Diyos. Kapag ang puso ay sanay maglingkod, ay unti-unting nawawala ang pagkamakasarili at pag-iisip lamang sa sariling kapakanan. Mas nagiging bukas ang mata at damdamin sa pangangailangan ng kapwa at sa mga pagkakataong gumawa ng kabutihan. Ang simpleng pagtulong ay nagiging daluyan ng pag-asa, lakas at pagginhawa sa buhay ng ibang tao. Ang paglilingkod ay nagiging konkretong paraan upang maramdaman ng kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong pamumuhay ang biyaya ay patuloy na dumadaloy at hindi nauubos. Sabi nga sa Mark 10 verse 45, "Adi, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many." Ipinapakita ng talatang ito na si Jesus mismo ang pinakadakilang halimbawa ng tunay na paglilingkod. Hindi siya dumating upang paglingkuran ng tao, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa iba. Kapag sinusunod natin ang kanyang halimbawa, ay mas napapalapit tayo sa puso at kalooban ng Diyos. Kung nais mong maging lapitin ng biyaya, gawin mong bahagi ng araw-araw na buhay ang taos-pusong paglilingkod. Maglingkod ka sa pamilya, komunidad at simbahan nang may kababaang loob at tapat na puso. Huwag mong hintayin na mapansin o pasalamatan ng tao ang bawat kabutihang iyong ginagawa. Ialay mo sa Diyos ang bawat gawa ng paglilingkod bilang handog ng iyong pananampalataya at pag-ibig.
Sa pusong marunong maglingkod doon masaganang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang biyaya at kagalakan. Ikasiyam na ugali, may pusong marunong maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Ang pusong marunong maghintay ay malinaw na tanda ng taong may malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos. Hindi siya nagmamadali o pilit na kinukuha ang mga bagay na hindi pa ipinagkakaloob ng Panginoon. Nauunawaan niya na ang pagkaantala ay hindi pagtanggi kundi bahagi ng mas dakila at mas maayos na plano ng Diyos. Sa panahon ng paghihintay ay natututo siyang maging mas mapagtiis, mas mapagpakumbaba at mas mapanalanginin. Sa ganitong uri ng puso ay tahimik na inihahanda ng Diyos ang biyayang higit pa sa inaasahan. Ang taong marunong maghintay ay hindi agad pinanghihinaan ng loob kapag tila matagal ang sagot sa kanyang mga panalangin. Sa halip ay pinipili niyang manatiling tapat kahit tila walang pagbabago sa kanyang sitwasyon. Alam niya na ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit sa mga sandaling tila tahimik ang langit. Ang paghihintay ay nagiging panahon ng paghuhubog ng karakter at pagpapatatag ng pananampalataya. Dito mas lalong tumitibay ang kanyang ugnayan at tiwala sa Diyos. Kapag ang puso ay sanay maghintay, ay nababawasan ang padalos-dalos at mapanganib na mga desisyon. Mas nagiging maingat siya sa bawat hakbang na kanyang tinatahak sa buhay. Hindi siya basta sumusunod sa dikta ng takot-inggit o pressure mula sa paligid. Mas pinipili niyang magtiwala sa takdang oras na itinakda ng Diyos para sa kanyang kapakanan. Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng kapayapaan kahit may kawalan ng kasiguruhan. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ipinapakita ng talatang ito na may kalakip na lakas at panibagong sigla ang paghihintay sa Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng tibay ng loob sa mga pusong marunong magtiis at maghintay. Sa kanyang itinakdang oras ang biyaya, ay dumarating na may kasamang lakas at tagumpay. Kung nais mong maging lapitin ng biyaya, sanayin mong maghintay ng may buong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ipanalangin mo ang tibay ng loob habang hinihintay ang sagot at direksyon ng Panginoon. Huwag mong ikumpara ang iyong lakbay sa bilis ng buhay ng iba. Manatili kang tapat at masunurin kahit tila mabagal ang takbo ng mga pangyayari. Sa pusong marunong maghintay, tiyak na darating ang biyayang itinakda ng Diyos sa kanyang perpektong panahon. Ika-10 ugali, may pusong tapat at namumuhay sa katotohanan. Ang pusong tapat at namumuhay sa katotohanan ay malinaw na tanda ng taong may takot sa Diyos at may malinis na konsensya sa harap niya. Hindi niya isinasakripisyo ang tama at makatarungan kapalit ng pansariling pakinabang o pansamantalang kaginhawaan. Pinipili niyang maging totoo sa lahat ng pagkakataon kahit walang nakakakita at kahit may kaakibat na hirap o sakripisyo. Ang katapatan ay nagiging matibay na pundasyon ng kanyang mga desisyon, pananaw at pakikitungo sa kapwa. Sa pusong ganito ay mas malayang kumikilos ang biyaya ng Diyos sapagkat walang itinatagong dilim o pandaraya. Ang taong tapat ay hindi namumuhay sa pagkukunwari, panlilinlang o dobleng pamumuhay. Ang kanyang salita at gawa ay nagkakaisa at malinaw na sumasalamin sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi man siya perpekto, ay handa siyang umamin sa pagkakamali at magsikap na itama ito. Mas pinipili niyang masaktan ang sarili kaysa makapanakit o makapanlamang ng kapwa-tao. Dahil dito ang kanyang buhay ay nagiging payapa, matatag at puno ng integridad. Kapag ang puso ay namumuhay sa katotohanan, ay nagiging magaan ang kalooban at malinaw ang direksyon ng buhay. Walang takot na mabunyag o mapahiya sapagkat walang tinatagong kasinungalingan. Ang ugnayan sa kapwa at lalo na sa Diyos ay nagiging mas totoo, mas bukas at mas malalim. Ang katapatan ay nagiging proteksyon laban sa maraming suliranin, pagsisisi at kapahamakan. Sa ganitong pamumuhay ang biyaya ay nananatili at patuloy na lumalago. Sabi nga sa Psalms 84 verse 11, "For the Lord God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay hindi nagkakait ng mabuti sa mga taong namumuhay ng matuwid at tapat. Ang biyaya at kaluwalhatian ay may malinaw na pangako para sa mga pusong namumuhay sa katotohanan. Kapag ang tao ay lumalakad ng matuwid, ay bukas ang langit sa kanyang buhay.
Kung nais mong maging lapitin ng biyaya, piliin mong mamuhay sa katapatan sa bawat araw ng iyong buhay. Maging totoo sa Diyos sa iyong sarili at sa iyong kapwa kahit may tukso at pagsubok. Iwasan ang pandaraya, kasinungalingan at mga gawaing taliwas sa kalooban ng Panginoon. Ipanalangin mo ang lakas ng loob na manatiling tapat kahit may kapalit na sakripisyo. Sa pusong namumuhay sa katotohanan ay tiyak na mananahan ang biyayang galing sa Diyos. Ang biyaya ay hindi basta bumabagsak mula sa langit, kundi dumadaloy sa pusong handang magpakumbaba at sumunod. Ngayon ay nasa iyong mga kamay ang desisyon kung mananatili ka sa dati o hahakbang patungo sa mas makabuluhang buhay kasama ang Diyos. Sa bawat araw na pipiliin mong magpakumbaba, magpatawad at magtiwala, ay mas inilalapit mo ang iyong sarili sa kalooban ng Panginoon. Ang langit ay bukas sa taong marunong makinig at handang sumunod kahit mahirap at hindi malinaw ang daan. Hindi mahalaga kung gaano ka kabagal magsimula, sapagkat ang Diyos ay marunong maghintay sa pusong taos ang hangarin. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad kahit may takot, basta kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at kailanman ay hindi niya pababayaan ang pusong lumalapit sa kanya. Kapag pinili mong isabuhay ang mga ugaling ito, unti-unti mong makikita ang pagbabago, hindi lamang sa iyong sitwasyon kundi sa iyong pananaw. Ang kapayapaan ay magiging mas malinaw, ang direksyon ay magiging mas tiyak at ang pag-asa ay muling sisibol. Ang biyaya ng Diyos ay hindi laging maingay, ngunit palaging tapat at sapat. Sa tamang panahon, makikita mo kung paano niya inayos ang mga bagay na dati ay akala mo ay imposible. Magtiwala ka lamang at hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa likod ng mga pangyayaring hindi mo nakikita. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-subscribe at pag-share ay maaring maging daan upang ang mensaheng ito ay makarating sa pusong nangangailangan ng pag-asa. Maaring isa lamang itong video para sa iyo, ngunit para sa iba ito ay sagot sa matagal ng panalangin. Huwag mong ipagkait ang liwanag na minsang nagbigay lakas at direksyon sa iyong sariling buhay. Manatili kang matatag sa pananampalataya at asahan mong ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa iyong buhay sa bawat araw.